Lumalabas na parang ang ating gobyerno ay isang napakalaking sindikato. Doon po sa mga bago lang dito sa aking channel, kindly subscribe, kindly hit the notification bell, pati na yung like button, at pakishare na rin po para lumaki ang ating community. At tuloy-tuloy na po tayo sa ating topic for today. Kung bibigyan natin ng credence, kung bibigyan natin ng importansya, yung mga naglalabasang mga listahan, kung sino-sino yung mga politiko, congressmen, senators, pati na yung mga nasa executive, yung mga tao dyan sa Malacanang. Dati pa pala yan na talagang nagre-request, isinasama ang mga proyekto nila doon sa listahan, doon sa sinasabing line items. Yung mga naglabasan na DPWH leaks na inilabas ng Billionaire News, kung lahat nga ng iyan ay bibigyan natin ng credence, of course, hindi naman ilalabas ng bilyonaryo yan kung hindi sila sigurado at wala silang basihan. Lumalabas doon sa listahan na yan na halos lahat or I think lahat ng mga senador noong 19 Congress merong request for project, request for funding, kasama na yung mga hindi nating inaasahang pangalan na Risa Ontiveros, pati na si Manny Pacquiao. Of course, hindi natin alam kung ano-anong nag-i-status ng mga proyekto na yan. At marami naman dyan ay na-revise, nabawasan, o ang iba baka nadagdagan. Ganon din sa listahan na inilabas ng Bilyonaryo News Channel tungkol naman sa mga request ng mga congressmen. Ganon din po, katakot-takot na pangalan na naglabasan, palagay ko yung mga wala lang doon, yung mga baguhan na wala pang alam. Pero halos lahat ng mga kilalang pangalan, mga hindi lang mga kilalang pangalan, kundi yung mga siguro actively participating, or yung may mga koneksyon. Koneksyon sa Malacanang, koneksyon kung kani-kanino, koneksyon sa speaker, koneksyon sa Senate President. Lahat sila or majority ng mga congressmen meron ding mga request for project. Yun nga ang sinasabi ko, hindi natin alam kung ano nag-status niyan, kung yan ba ay tumuloy sa GAA, nabawasan, nadagdagan. Hindi natin alam. Pero ganun pa man, may problema pa rin ang mamamayang Pilipino dyan. Dahil alam na alam natin na hindi magre-request ang mga politiko kung hindi dahil sa komisyon. Yun po ang ayon dito sa mga USEC ng DPWH, na katulad ni USEC Bernardo at ni USEC Cabral. Of course, si USEC Cabral, hindi naman nagsalita ng diretso tungkol dyan. Itong si USEC Bernardo ang nagsabi dyan, na inappropriate nga daw na itong mga politiko na to ay magre-request ng proyekto, magre-request ng project. Totoo naman yan. Hindi naman kasi dapat manggagaling ang proyekto dito sa mga mambabatas na to, whether senators or congressmen. Dahil iba ang trabaho nila. Ang trabaho nila ay gumawa ng batas. Sinasabi ko nga nung una kong vlog na nakasanayan na yan. Tinolerate ng sistema. Kaya matagal ng panahon nangyayari yan. Ang hindi nga lang maganda, habang lumalapit dito sa panahon na to, palaki ng palaki. At itong time na nakaupo si PBBM, talaga namang hindi na talaga malunok sa kalakihan ang lalaking sobra ng mga amount. Itong panahon ni PBBM na, naglabasa na yan na talagang wala ng control, out of control na itong mga politiko na to.
Nagpalakihan na sila ng insertion, nagpalakihan na sila ng budget request. Tinumbok na rin si VP Sara ng tinaguriang DPWH leaks na hawak ng Bilyonaryo News Channel. Laman din ng dokumento ang kanyang kapatid na si Congressman Pulong Duterte at longtime ally na attorney Harry Roque. Aabot sa 16 line items worth 1 billion pesos ang umano'y requested projects ni Vice President Sara Duterte sa 2020 DPWH budget habang nakaupo siya bilang alkalde ng Davao City. Ayon yan sa tinaguriang DPWH leaks o ang mga dokumentong nakuha ng Bilyonaryo News Channel na nagdedetalye sa mga proponent o sponsor ng mga proyektong inilalatag ng DPWH sa kanilang budget proposals. Bilang paglilinaw, hindi BICAM o budget insertions ang laman ng mga dokumentong ito. Ito ang mga line items para sa DPWH budget proposal na ipinepresenta at pinagtatalunan sa Kongreso bago maging General Appropriations Act o GAA. Inappropriate intervention kung maituturing ang pagre-request ng isang politiko ng proyekto habang binubuo ang NEP ayon kay former DPWH Undersecretary Roberto Bernardo. Dahil dapat namang galing ang budget proposal sa mga opisyal lamang ng DPWH. Bukod sa ilang anomalous BICAM insertions, dito rin umano nanggagaling ang sistema ng kickback scheme. Yusek Cabral would tell me that she would communicate and meet legislators to inform them of the amount of their allocations and ask them for titles of projects that they include in the DPWH budget. Sa pagsusuri ng Bilyonaryo News Channel, tumagos sa 2020 GAA ang 16 requested projects ni VP Sara. Dalawa rito nakalista sa pangalang Mayor Sara Z. Duterte / RD Alan Borromeo, Region 11. Road projects ang lahat ng mga line item. 15 ang makikita sa Davao City, samantalang isa naman sa Davao del Sur. Bukod kay VP Sara, nakita rin namin ang pangalan ng kapatid nito na si Davao City Representative Paulo Duterte. 16 line items din ang umano'y requested ng kongresista na aabot ang halaga sa mahigit 764 million pesos. 14 ang kumpirmadong lumusot sa GAA. Ang 3 million pesos rehabilitation ng isang multipurpose building sa Davao City, nakita naming may kaparehong budget sa 2020 GAA pero completion na ang nakalagay rito at hindi rehabilitation. Ang isang 149 million peso road project naman sa Davao City, tila nahati sa dalawa pero napunta pa rin sa iisang kontraktor. Lahat ng proyekto matatagpuan din sa Davao City. Samantala, 4 na proyekto rin ang nakalista kung saan ang nakalagay na proponent ay si former presidential spokesperson, Attorney Harry Roque. 2 ang tumagos sa GAA worth 2 million pesos each. Ang 4 na requested items ay matatagpuan sa Ifugao, Batangas, Cavite at Laguna. Sinisika pa namin kunin ang panig ng mga Duterte at ni Roque pero wala pa silang tugon sa aming mga mensahe. Yan po ang malaking problema ng mamamayang Pilipino. Kaya nga sinasabi ko, mukhang itong gobyerno ay isang napakalaking sindikato. Of course, hindi pa natin tukoy kung ano involvement ng executive. Pero hindi makakaiwas ang executive dyan. Alam natin na darating ang oras may lalabas na baho. At ngayon nga, doon sa mga list na lumalabas, kasama na itong asawa ni PBBM na si Lisa Marcos Araneta. Doon sa listahan ng DPWH naman, doon sa listahan naman ng Kongreso, lumalabas doon ang pangalan ni Sandro Marcos. Again, hindi natin sure kung ano nangyari sa mga request na yan. Ang hindi nga lang maganda dyan, whether natuloy, whether nabawasan, or nadagdagan yung mga proyekto na yan, or yung mga budget request na yan, ang hindi po maganda dyan, yung sinabi ng mga taga-DPWH na yan ay ginagawa ng mga politiko para doon sa komisyon. Hindi nga tayo makapaniwala, pati si Manny Pacquiao meron dyan, pati si Risa Ontiveros meron dyan, doon sa linya ng mga senador. Hindi ko sinasabing tumanggap sila ng komisyon. Kaya lang, kung iisipin natin, bakit nga sila magre-request ng proyekto na alam naman na ang sistema nga, nag-request ka ng proyekto, nag-request ka ng budget, i-defend mo yan, at doon nga nagkakaroon nga ng mga negosasyon para doon sa komisyon. Kaya dapat mawala na talaga ito totally. Dahil dito, ito yung evil. Yung pinababayaan natin na ang mga politiko mag-sponsor ng project, mga politiko mag-request ng projects. Kaya nga, nakakadismaya dahil maraming pangalan dyan na hindi natin inaasahan na magre-request ng funding for project. Nakakadismaya. Kaya, ano na ang laban ng mamamayang Pilipino kung itong gobyerno ay isang malaking sindikato? Parang ang nangyayari, gobyerno versus mamamayang Pilipino. At sana man lang,
tama ang iniisip ko na meron pang iilang handful na mga politiko na para doon sa mamamayang Pilipino. Na sana man lang, itong sinasabi kong mamamayan versus gobyerno, sana naman mamamayan at konting politicians na may pagmamalasakit sa mamamayan versus sindikato ng gobyerno. Otherwise, ano po ang laban ng mamamayang Pilipino dito sa sindikato na to? Ano po ang laban natin, mamamayang Pilipino? Kung wala tayong kakamping insider. Kaya hopefully, ay tama ang aking basa na itong si Senator Ping Lacson ay hindi nadudungisan ang mga kamay dito sa mga budget na to, dito sa mga budget insertions na to, dito sa mga request for funding. At sana, ganun din itong si Tito Soto. Sana merong mga research na lumabas dahil hindi ko na nasundan itong mga nakaraang kongreso kung itong sila Tito Soto at itong sila Ping Lacson ay hindi nadungisan yan sa mga proyekto na yan. Otherwise, mga kapatid, mga kababayan, wala na tayong kakampi. Tayo-tayo ng mamamayang Pilipino ang magkakampihan versus sindikato ng gobyerno. Ganun na po mangyayari. Ang masakit po niyan, sila ang nasa loob. Tayo ay nasa labas. Lamang na lamang sila dahil sila ang may control sa mga dokumento. Sila ang may control sa lahat. Na pwede naman nating labanan pero madugo yan. I-request natin sa korte at sa lahat ng mga institutions na mag-request ng mga dokumento na kailangan ng mamamayang Pilipino. Pero ganun pa man, since sila ang insider, kaya po nilang i-manipulate yan. Kaya pinagdarasal ko na sana maglabasan pa ang ibang mga pangalan na walang dungis. Sana itong si Leandro Libiste ay isa ring walang dungis na pwede nating maging kakampi later on. Na maging crusader, gagaya ni Senator Ping Lacson, na lumalaban sa mga ganitong klaseng korupsyon. Kung hindi, mga kapatid, mga kababayan, wala tayong kalaban-laban. Hindi ko alam kung paano nating lalabanan isang malaking sindikato na kung tawagin ay gobyerno. Isang silver lining ang nakikita ko. Ito ngang paglalahad, itong paglabas ni PBBM tungkol nga dito sa mga anomalya na to. Kaya lang, gaya rin ng mga sinasabi ng ibang sektor na mukhang hindi lahat ilalabas. Dahil nga sa katuwiran or doon sa kadahilan ng may mga close sa kanya, maaring kapamilya niya na talagang may problema at dawit dito sa mga anomalya na to. Kaya nga lang, ang sinasabi ko, ngayon lang nangyari ito na may isang presidente na lumabas at sinabi ang katotohanan. Sana ay maging advantage yan sa mamamayang Pilipino at sana magamit natin yung advantage na yan para mas lalo pang lumabas ang katotohanan. Kung ang nilabas ni PBBM na information tungkol sa anomalya na yan ay magdudulot naman ng isa pang problema katulad ng pagka-impeach niya dahil lumalabas nga na kailangan imbestigahan si Sandro Marcos, kailangan imbestigahan itong si Lisa Marcos Araneta. Kung siya ang magkakaproblema at siya ay may impeach, hindi po natin afford na ang Vice President naman ang papalit sa kanya. Mas malaking problema po yan. Kaya sana, itong ginawa ni PBBM, bagamat may mga questionable na nakamag-anak niya na nai-involve dito, ay ituloy niya pa rin ang pagpapaimbestiga. Sana itong si Ombudsman Boying Remulla ay as much as possible ay maging neutral. Sana ang Sandigan Bayan ay maging neutral. Sana ang Supreme Court at iba pa nating mga korte ay maging neutral. At sila ay magtrabaho para sa katotohanan. Sana maging mas matimbang sa kanila ang
karapatan at ang kapakanan ng mamamayang Pilipino. Kahit na sino pa ang tamaan. Sinabi rin naman ng PBBM yan na pag-iimbestigahan niya, ipakukulong niya at tamaan na ang tamaan kahit na sinong malalapit na kamag-anak, kaibigan ang mai-involve dito. Sinabi niya po yan. Sana po ayan talaga ang stand niya diyan sa puso niya. At sana yan din ang stand ng ombudsman at ng mga korte natin. Kung hindi, uulitin ko mga kababayan, wala tayong kalaban-laban. Parang mamamayan versus sindikato ng gobyerno. At of course, umaasa rin ako na may kakampi tayo in the person of Senator Ping Lacson, Tito Soto at yung iba pa na hindi natin napapangalanan ngayon. Sana itong si Libiste, although marami ring umaatake rito dahil doon sa list na inilabas niya. But then again, naniniwala ako doon sa sinabi ni Senator Ping Lacson na wag daw dapat baliwalain ng Malacanang yung listahan na yan. Ako, naintindihan ko yung sinasabi ni Yusek Claire Castro na itong listahan na to ay walang probative value unless masuportahan niya ng iba pang mga dokumento. Dahil nga yung pinanggalingan ng dokumento na yan ay si Cabral na yumauna. Siya lang po ang pwede mag-authenticate niyan, magsabi na yan ay may katotohanan. Pero kung yan ay maikukonek sa iba pang mga dokumento, sa galaw ng pera at iba pang mga circumstances na magsasabing yan ay totoo, mapapatunayan. Malaking tulong para mapatunayan na yan nga ay totoo. Pero in the meantime, kung yan lang ang ilalabas, itong si Congressman Libiste, wala nga pong probative value yan. Ang hirap pong panghawakan yan. Pero, sabi ko nga, sang-ayon ako sa sinabi ni Senator Ping Lacson na wag dapat baliwalain yan. Yung mga nandiyan dyan ay dapat imbestigahan. Ang problema nga lang, naando doon yung pangalan ni Sandro Marcos. Kaya ngayon, nagkakaproblema pati ang ICI. Naiisa na lang ang natira, itong si chairman na lang. Si Chairman Andres, nag-resign na rin at mawawala na dyan sa pwesto or mawawala na rin sa ICI itong si yung galing ng Sisip Gores and Belayo na itong si Rosana Fajardo. Nag-resign na rin siya. So ngayon, dapat immediately mapalitan yan kung talaga itutuloy pa yung ICI na yan at isang malaking problema kasi dyan yung power nila. Kulang na kulang nga sila sa power at kulang ng funding. Kulang po sa financial at logistical support. Napakahirap ng trabaho nila pero kulang na kulang sa suporta ng gobyerno. Naiintindihan natin na hindi ganun kabilis mag-request ng funds sa gobyerno. Lalong-lalo na yan ay kalagitnaan ng term ni PBBM na ilabas. Pero meron siyang mga confidential funds na pwedeng gamitin na hindi ko alam bakit ayaw mo nang gamitin dyan. So, again, uulitin ko, nagpapatong-patong na ang problema ng mamamayang Pilipino, nagpapatong-patong na ang problema ng gobyerno tungkol dito sa mga pag-iimbestiga na to. Nagiging komplikado na siyang masyado. Ang pinangahawakan na lang ng mamamayang Pilipino rito ay yung pagkakaisa at panghawakan ng katotohanan. Huwag po tayong bibitaw dyan. Huwag po tayong bibitaw. Dahil kung tayong mga mamamayang Pilipino ang panghihinaan ng loob, bibitaw tayo rito sa issue na to, kakainin tayo ng buong buo ang sistema ng korupsyon dito sa gobyerno. Lalong lalaki at lalong magiging resilient itong sinasabi nating malaking sindikato ng gobyerno. Kailangan pong mabuwag natin yan, pagtiyagaan po natin yan. Wala po tayong choice. Iisa lang ang gobyerno natin, iisa lang ang bansa natin. So itong si PBBM, kahit na nagiging bantulot na siya, sa tingin ko, nahihirapan siya sa sitwasyon na to dahil may lumalabas na mga pangalan na kapamilya niya. Pero sana wag magbagong stand niya
panindigan niya yung sinasabi niyang kahit na sino ang tamaan dito. Paiimbestigahan niya, ipakukulong niya. Naniniwala naman ako na iba-ibang level ng involvement ang mga tao na nasasangkot dito. Hopefully, hindi naman kasing laki ng problema nitong si Diskaya itong mga involvement ng mga pangalan na lumalabas. I hope hindi naman talaga at umaasa pa rin tayo na yung mga pangalan na lumabas niya sa mga listahan na yan ay hindi naman talaga natuloy yung proyekto, hindi nakinabang, hindi nakuha, or hindi kumuha ng mga komisyon. Pero, meron pa rin silang culpability. Dahil nga, inappropriate yung kanilang ginagawang pagre-request, yung paglabas ng pangalan nila na nagre-request ng project, at lalo na kung iyan ay natuloy, at lalo na kung mapapatunayan natin na talagang tumanggap sila ng kickbacks, yan po ay dapat malaman ng mamamayang Pilipino at dapat ma-prosecute at makulong ang dapat makulong. Ang isa sa pinaka-importante, itong mga taong ito na naging dishonest, hindi naging matapat sa tungkulin nila, sana wag na nating iboto, mga kababayan. Wag na natin ibalik sa pwesto ang mga taong walang pagmamahal sa bayan, mga nagsisinungaling at nagsiservisyo lang sila para payamanin ang sarili nilang mga bulsa. Tandaan po natin ang mga pangalan na to. Wag na natin silang ibalik sa pwesto. Kasi kung makakabalik po sila sa pwesto, kasalanan na po natin yan. Alam naman natin na may mga intensyon sila at meron silang ginawa, meron silang ginawang pagnanakaw or meron silang intensyon na magnakaw at iboboto pa rin natin, tayo na pong mamamayang Pilipino o may kasalanan yan. Huwag po tayong padala sa kasikatan, huwag po tayong padala sa mga pasayaw-sayaw, pagpapatawa, pagpapakyut, pagbabait-baitan, at huwag tayong padadala sa mga pangako. Uulit-ulitin ko, huwag na po nating ibalik sa pwesto, huwag na po natin ibalik sa gobyerno, maging mapili na po tayo ng mga taong ilalagay dyan, hindi lang dahil sa sikat. Dapat makita natin na sila ay meron talagang malasakit sa bayan, may pagmamahal sa taong bayan. Yun po ang ilagay natin sa pwesto. Si Sara Duterte po ay hindi qualified. Nakita naman natin ang performance niya. Nakita naman natin ang pinaggagawa niya. Kaya ulit-ulitin ko, mga kapatid, mga kababayan, kung tayo ay boboto sa mga darating na eleksyon, congressmen, senators, vice president, president, wag na po nating iboto yung hindi maganda ang record. Yung kilala natin na gumawa ng kalokohan, gumawa ng anomalya, at yung mga taong nag-attempt gumawa ng anomalya. Marami dyan, siguro, nag-attempt lang at hindi natuloy ang proyekto. Pero, gano'n na rin yan. Meron na rin siyang attempt sa pagiging corrupt at siguradong isa yan sa mga magiging corrupt later on pag nabigyan sila ng pagkakataon. Hanggang dito na po mga kapatid, mga kabayan. Thank you so much for joining me today at doon po sa mga bago lang sa aking channel, kindly subscribe, kindly hit the notification bell, pati na rin po yung like button. At magkomento po tayo, pilitin natin masagot yung inyong mga comments at pagtulungan po natin i-share itong video na to nang sa ganon marami makaalam ng ating munting channel. Thank you so much again, ladies and gentlemen, at mga kapatid, mga kababayan, magkita-kita po tayong muli.